Alam nyo, hindi lang ang mamamayang Pilipino ang biktima dito sa anomalya tungkol sa flood control projects. Meron ding mga senador at merong engineer ng DPWH. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pag-usapan natin itong mga kaawa-awang tao na nadadamay, mga nagiging biktima dito sa anomalyang ito. Itong si Engineer Alcantara. Biktima ito. Hindi niya alam na itong mga ghost projects, itong mga anomalya, yung nanakaw ng mga pera ng mamamayang Pilipino na napupunta sa mga bulsa-bulsa ng kung sino-sino, hindi niya alam. Nagugulat na lang siya. No, isang beses, ang daming pera doon sa harapan niya. Nagulat siya, ha? Saan ako naroon? Sabi niya gano'n. Pagtingin niya sa lamesa, punong-puno ng pera. Hindi niya alam kung kanino bibigayan. Hindi niya alam. Biktima si Engineer Alcantara dito. Ang may kagagawan lahat nito, itong sila Engineer Mendoza, sila Engineer Bryce Hernandez. Kawawa itong tao na to, nadadamay ito, wala siyang kaalam-alam tungkol sa mga anomalya na to. Doon sa mga ghost projects, hindi niya daw alam yan. Lahat ng yan, ang may kinalaman lang, itong si Bryce Hernandez. Pinagkakatiwalaan niya daw kasi yan. Basta pumipirma na lang siya pag may pirma itong mga tauhan niya. Kawawa, di ba? Naando doon siya sa opisina ng DPWH. Maghapon lang siya nakaupo doon. Nag-aantay lang siya ng pirma. Nag-aantay lang siya ng pipirmahan para sa koleksyon. Di ba? Biktima itong si Engineer Alcantara. Kaawa-awa naman itong si Engineer Alcantara, pati ang pamilya nito. Wala siyang kamalay-malay sa ginagawa nitong sila Engineer Bryce Hernandez na nagugulat na lang siya. Pag pumupunta siya ng kasino, naando doon din itong sila Bryce Hernandez. Naando doon itong mga tropa na nagsusugal din, mga taga-DPWH. Nagugulat siya. Bakit nando doon? Nagkakataon lang. So itong si Engineer Alcantara, biktima ng pagkakataon ito. Nagkataon lang na tuwing magsusugal siya, dala-dala ang milyong-milyong halaga ng pera, isusugal niya sa kasino, na ando doon ito sila Bryce Hernandez. Nagkakataon lang. Kaya ito talagang si Engineer Alcantara, biktima ng pagkakataon ito. Yung picture sa kanya doon sa harapan ng lamesa na punong-puno ng pera, nagkataon din lang yan. Nagulat pa nga siya pagdating niya ron. Pagmulat ng mata niya, nakita niya ang daming pera. Ha? Kawawa talaga itong si Engineer Alcantara, mga kapatid, mga kababayan. Biktima ito ng pagkakataon. Hindi niya alam lahat ng mga nangyayari at mga nangyayaring nakawan, nangyayaring mga ghost projects, nangyayaring mga koleksyon, bayaran, yung mga substandard, hindi niya alam lahat yan. Hindi niya alam. Malinis na malinis ang pangalan nitong si Engineer Alcantara. Biktima siya ng pagkakataon. Mr. Bryce Hernandez, is that? Pwede ba? Dito na lang ako makulong? Ayoko pong bumalik sa Senado dahil merong mga senador na involved dito sa flood control. And much to my surprise, he mentioned this representation together with Senator Joel Villanueva. Isa pang biktima rito, mga kapatid, mga kababayan, itong si Senator Jingo Estrada. Kawawa ito. Biktima rin siya ng pagkakataon. Nagkataon lang na siya ay may pending appeal pa sa Supreme Court tungkol sa kanyang kaso. Ano ba naman yon kung nagkaroon siya ng kasong plunder?
na-dismiss naman yan. Meron pa siyang pending case ngayon, yung direct bribery, pero hindi nyo naman dapat i-judge itong si Jingo Estrada tungkol dyan. Bakit naman kasi itong media, bakit hindi nyo hine-headline? Nung nagsalita doon sa Kongreso, itong sila Diskaya couple, tungkol sa mga congressmen na involved dito sa flood control projects anomaly. Bakit hindi nyo hine-headline? Bakit ganon? Unfair kayo. Bakit pagdating kay Jingo Estrada, headline ka agad? Oh my God. Samantalang itong si Senator Jingo Estrada, biktima din lang ng pagkakataon. Alam nyo ba yan? Itong mga senador, base sa salita ni Senator Jingo Estrada sa kanyang talumpati, para bang ang lakas ng paniniwala dito kay Bryce Hernandez. Ano ba naman kayo, mga senators? Bakit si Bryce Hernandez ang pinapaniwalaan nyo? Hindi nyo paniwalaan yung kapwa nyo senador. Porke ba yung tao ay nakasuhan ng plunder? Porke ba ang tao ay, ang senador na to ay convicted sa direct bribery? Na under appeal naman? Bakit si Hernandez ang pinaniniwalaan nyo at hindi itong si Senator Jingo Estrada na biktima ng pagkakataon? Alam nyo ba, nagkataon lang na yung sinabi ni Bryce Hernandez na nagbaba ng 355 million itong si Senator Jingo Estrada, tsamba lang yun. Nagkataon lang yun na tumama doon sa record na tiningnan itong si Senator Ping Lacson. Nung tiningnan niya yung budget, nakita niya meron nga nakita niya may ibinaba nga 355 million. Nagkataon lang. Bakit ikinokondem nyo kagad itong si Senator Jingo Estrada? Base lang dyan sa mga pagkakataon na natsatsambahan ng tao. Natsatsambahan ni Bryce Hernandez yung figure. Bakit ganun? Hindi kayo fair, mga senador. Tapos kakampihan nyo yung, papayagan nyo yung kapritsyo nitong si Bryce Hernandez na ayaw pumunta sa Senado, pumunta sa Krame, at later on pumunta sa Pasay City Jail, at ngayon bumalik na naman sa Senado. Nakakainis kayo. Bakit sunod-sunuran kayo sa gusto ni Bryce Hernandez? Bakit hindi nyo paniwalaan itong kapwa nyo, senador? Porke ba may kaso yan sa Supreme Court na nakapending? Porke ba yan ay nagkaroon ng kasong plunder? Ganyan na lang ang paningin ninyo. Kayong media people, bakit ganyan kayo? Nakakatampo kayo. Yung mga congressmen hindi nyo hinheadline. Itong si Jingo Estrada naka-headline. Ha? Masyado kayong unfair. Huwag ganyan. Tingnan nyo rin yung kapakanan ng mga mabubuting senador dito sa Pilipinas. Yung mga nagsiservisyo, yung may idinedefend na pinanumpaang tungkulin. Huwag kayong ganyan, mga media people. Ha? Natsambahan lang ni Bryce Hernandez yung figure. Ano ba naman yun? Pinalalaki nyo masyado yung issue tungkol doon sa 355 million na ibinaba daw nitong si Jingo Estrada na natsambahan naman itong si Bryce Hernandez. Kaya huwag kayong ganyan. Maging fair kayo, pati kayong mga senador dyan sa Senate. Medyo balansihin nyo na konti. Nagtatampo yung mama sa inyo. Bakit daw? Parang pinaniniwalaan nyo, sunod-sunuran kayo dito kay Bryce Hernandez. Sunod-sunuran kayo sa gusto niya. Sino ba man ang hindi magtatampo? Kapwa nyo senador yan. After his testimony, full of lies, according to the Senate President, he talked with the Speaker of the House and they reached an agreement. Bakit lagi natin sinusunod kung ano gustong kapritsyo ni
ni Bryce Hernandez. Gusto niya malipat sa ano? Ayaw niya rito. Nilipat niyo sa custodial. Nung nilipat natin sa Pasay, gusto niya naman ngayon malipat dito. Ano ba talaga? Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Meron ba nagprotection sa House of Representatives? Bakit nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee po, nung si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa korupsyon. Pagdating ng kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kaagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Strike that from the record. Strike. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Pagkatapos niyan, wala na. Kumalat na. Front page na kasi sa lahat ng mga newspaper of general circulation. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything. Lahat. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Why should I do such a thing, Mr. President? Why? I will never do such thing, Mr. President. Porkit ba I'm actively participating in the Blue Ribbon Committee? Porkit ba matapang ako magtanong? Ako na kaagad ang target nila? Bakit? I'm just doing my job as your senator. I have an oath to defend. I want to get all the bad crooks here in the government. That is my duty as your senator, Mr. President. Mr. President, sobra-sobra na. Lahat po, kami apektado na. Even the Senate, as an institution, is also affected by the testimony of one habitual liar. Bakit paniniwalaan natin siya? Bakit yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit hindi natin imbestigahan? Bakit yung mga senador hindi imbestigahan? Ako, I'm open to any investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. That I'll put that on record. I don't know with Senator Joel. Maybe will also conform with my idea. So, Mr. President, wag naman ganun. Bakit panay senador lang ang gusto nilang ipako sa krus? Bakit yung mga ibang mga politiko? Dahil, porket masikat kami? Hindi naman yata tama yun. Pare-pareho lang tayo nasa gobyerno. Pareho lang tayo naninilbihan dito. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Isa pang naghihinalakit sa inyo diyan sa Senado, sa kanyang mga kapwa-senador, itong si Senator Joel Villanueva. Biktima rin to ng pagkakataon. Alam nyo, ilang beses nang nagpaliwanag itong si Joel Villanueva diyan sa Senado. Hindi na lang yata 4 na beses. Kahit hindi siya tinatanong. Walang nagtatanong sa kanya, nagpapaliwanag na siya. Mula nung matapos yung speech, yung SONA ni Presidente, nagpaliwanag na siya. Makailang beses. Sa Senado, makailang beses na rin siya nagpaliwanag. Hindi pa ba sapat yan, mga senador, para paniwalaan nyo itong si Joel Villanueva? Hindi pa ba sapat yan? Unfair kayo. Hinanakit din niya kung bakit binibigay nyo ng importansya ang mga sinasabi nitong si Bryce Hernandez. Bakit sunod-sunuran kayo kay Bryce Hernandez? Hindi ba dapat paniwalaan nyo ang kapwa nyo senador? Kung kayo po dito ang isa sa mga pinangalanan, kahit wala akong ebidensya, kung kayo po dito ang ginawan ng, sabi nga ni Senator Cayetano, hindi screenshot picture ng isang telepono. Kayo yung gawan ng ganun. Kayo yung gawan na sabihin, idinala sa bahay nyo yung pera. Doon po sa simbahan ng JIL Church. Mr. President, hindi ko alam kung anong mararamdaman nyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Tapos, kung ano yung sabihin niya, yun ang masusunod. Doon ako sa PNP custodial. Doon ako sa Senado ngayon. Nagbago na isip ko and then susunod doon tayo. Mahirap po lunukin yun, Mr. President. Dear colleagues, sana hindi niyo maranasan itong ginawa sa amin. Lahat ng katotohanan, pumupunta sa atin. Yung sinasabing CA member ako, 2023, October, 2024 po ako naging CA. Ang dami niyo rito, kalahati po dito, CA nun.
2023, sabi, kino-confirm si Secretary Bunuan. 2022, confirmed si Secretary Bunuan. Paulit-ulit po ako dito, wala akong flood control, walang maiturong flood control. And yet, ito, paniniwalaan. Nasa news, nasa lahat po. Dito sa atin, binanggit yung mga kongresista, pero wala, parang falling to deaf ears, Mr. President. Hindi ko kailangan na may sumuporta sa akin dito sa Senado. Kahit isa po dito sa Senado, I appreciate yung mga naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala, it's not my problem. Ang alam ko lang, Mr. President, mahirap na ikaw paparatangan tapos sa mismong sarili mong bahay, hindi ka maproteksyonan. Mismong sarili mong bahay, pinagdududahan ka o hindi ka man lang mapakinggan, Mr. President. At parang ang nagiging dating ngayon, kung ano ang gusto ni Bryce, nitong Assistant District Engineer, siya po yung masusunod. So yun lang, Mr. President. Akin po, kung ibabalik po siya dito, let the plenary decide. Hindi porke itong si Senator Villanueva ay merong pending case sa Sandigan Bayan, ay hindi nyo na paniniwalaan. Pending pa naman yan eh. Hindi pa siya nakikitang guilty dito sa kaso na to. Pending. Wala pang hatol kung siya ay guilty or not guilty. Kaya dapat wag nyong titignan na itong si Joel Villanueva ay hindi honest na senador. Huwag kayong ganyan. Nakailang beses na nga nagpaliwanag sa inyo kahit wala nagtatanong. Hindi pa rin kayo nakumbinsi. Bakit hindi nyo suportahan itong si Senator Villanueva? Nagtatampo tuloy yung mama na para bang walang naniniwala sa paliwanag niya. Walang magandang reaksyon sa inyong mga senador. Bukod doon, siyempre, sa mga dati nang nagpapakita ng suporta sa kanya. Nung una siyang nagpaliwanag, na walang nagtatanong, nagpapaliwanag na siya. Dapat sapat na yan, mga kapatid, mga kababayan, para suportahan nyo ang kapwa nyo senador na nagpapaliwanag kahit walang nagtatanong. Biktima rin ng pagkakataon ito. Itong si Senator Villanueva. Anong pagkakataon yan? Nung sabihin ni Engineer Mendoza, kay Engineer Mendoza yata nang galing ito, or kay Bryce muna, na merong ibinabang 600 million itong si Joel Villanueva para diyan sa project sa Bulacan. Sablay siya dyan, mga kapatid, mga kababayan. Walang nakitang 600 million. Wala. Ang nakita instead ay mahigit 1 bilyon. Kaya lang, ang paliwanag nitong si Engineer Mendoza, itong 600 million lang daw. 600 million lang daw ang kayang ibigay nitong si Engineer Alcantara. At nung mag-check itong si Senator Ping Lacson, base dun sa hawak ni Senator Sherwin Gatchalian, Nagaa, nakita yung 600 million na yan na inatado sa tag 75 million pesos, 8 proyekto. Nagkataon na naman, mga kapatid, mga kababayan, na tumama yung figure na sinasabi nitong si Bryce Hernandez at ni Engineer Mendoza. Tumatama sa 600 million na hinati-hati sa tag 75 million, 8 proyekto. Biktima na naman itong si Senator Villanueva ng pagkakataon. Natsambahan na naman itong sila Bryce Hernandez at nitong si Engineer Mendoza yung figure na 600 million. Natsambahan lang. Kaya kawawa itong mga senador natin. Pati na itong si Engineer Alcantara, kawawa ito. Mga biktima sila ng pagkakataon. Biktima sila nung tsamba na mga sinasabing pananalita nitong si Bryce Hernandez, tsambang pananalita nitong si Engineer Mendoza. Kaya mga kapatid, mga kababayan, tandaan nyo ito ha. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong ganyan. Maawa kayo sa mga taong honest at nagtatrabaho ng buong tapat sa mamamayang Pilipino. Itong si Engineer Alcantara, dapat suportahan ito ng mamamayang Pilipino.
Dapat makulong itong sila Bryce Hernandez, pati itong sila Engineer Mendoza at yung isa pang engineer na hindi ko maalala pangalan. At palayain itong si Engineer Alcantara dahil napaka-honest nito. Sipin mo na lang na mamumulat ka na lang sa harap ng pagka dami-daming bulto ng pera. Pagkakataon na yon, hindi niya alam paano nagkaroon ng pera doon. Hindi niya alam kung kanino mapupunta yung pera na yan. Very honest talaga itong si Engineer Alcantara, mga kapatid na kababayan. Ganun na rin yung ating mga senador na biktima ng pagkakataon. Isipin niyo yan. Kaya kayo mga media people, huwag kayong unfair. Huwag niyong hini-headline yung mga senador na hindi pa nakukonvict. Yung mga senador na nagtatrabaho ng matino, nagtatrabaho lang ng maayos para sa mamamayang Pilipino, at nagkataon lang na napagbintangan. Anyway, mga kapatid, mga kababayan, ang hindi pa na-establish dito, yung porsyentong sinasabi ni Bryce Hernandez, nila Mendoza, na papunta dyan sa mga politicians, na isa yan sa pinakamalaking challenge na haharapin nitong si Senator Ping Lacson. In the meantime, talagang itong mga senador natin at itong si Engineer Alcantara ang susi dito. Pero in the meantime, sinasabi ko nga, biktima sila ng pagkakataon. Mga kapatid, mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna, mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At para po doon sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. Paki-share po natin, tulungan po natin ang channel na ito na lumaki nang sa ganon marami makaalam tungkol sa ating mga pinag-uusapang topic dito sa ating munting channel. Malaking tulong po ang inyong subscription. Huwag niyo pong kalilimutan doon sa mga bago dito sa aking channel. Once again, ladies and gentlemen, thank you for joining me today. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli.